Magandang hapon mula sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating weather update ngayong Thursday, February 19, 2026. Yung shear line ay patuloy na nakakaapekto sa malaking bahagi ng Mindanao, particular na dito sa Caraga Region, Davao Region, Sorsogon, Northern Mindanao at kasama din yung Eastern Visayas, kasama din yung Bohol at Cebu. Ibig sabihin ay makakaranas tayo ng maulap na kalangitan at mataas ang tsansa ng mga pag-ulan. Dito naman sa Luzon at sa natitirang bahagi ng Visayas, patuloy pa rin yung epekto ng hanging amihan. At bukod sa temperatura at wind direction na galing sa northeast, ay meron ding mga kaulapan na posibleng magdulot ng mga pag-ambon dito sa northeastern part ng ating bansa. Dito sa Cagayan Valley Region, Aurora, kasama na din yung probinsya ng Quezon, Apayao at Kalinga. At yung mga pag-ambon na yan ay hindi naman po yan makakadulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa at mga pag-ambon lang po talaga na panandalian lamang. At para sa magiging forecast natin bukas, mananatili yung impluensya ng amihan kaya magiging maulap pa rin at nandun pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan dun sa mga binanggit natin na lugar. Kasama yung Cagayan Valley Region, Apayao, Kalinga, Aurora at probinsya ng Quezon. Pero dito sa Metro Manila, generally yung western side ng Luzon ay mas mababa na yung tsansa ng mga pag-ulan. Malaking posibilidad na magkaroon tayo ng clear sky condition o mga time na kung saan ay relatively hindi natin makikita yung mga kaulapan na tipong ito yung mga magdadala ng mga pag-ulan. At yung mga uri ng clouds na associated dito sa amihan ay high-level clouds. So yan yung mga parang mga bulak o cotton na tinatawag natin ng mga cirrus stratiform na mga clouds. Ang agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay 22 to 30 at sa Tugigaraw naman ay 23 to 30 at sa Legazpi ay 24 to 30. Dito sa Palawan, as part of Luzon, at ganoon din dito sa western part ng Visayas, mababa yung tsansa ng pag-ulan, although amihan pa rin yung nakaka-impluensya dito. Pero dito sa Eastern Visayas, ganoon na din dito sa Caraga Region, Davao Region, Northern Mindanao, Sorsogon, Bohol, Cebu, ganoon din, tulad ng binanggit natin, lalo na dito sa Leyte, ay mataas yung tsansa ng mga pag-ulan. Mananatiling maulap yung ating kalangitan dyan. Aakyat yung shear line, unti-unti ay mababawasan yung mga kaulapan dito sa Davao Region and eventually ay mas madadagdagan dito sa Eastern Visayas. Sa natitirang bahagi naman ng Mindanao ay mas mababa na yung tsansa ng mga pag-ulan pero posible pa rin naman yung mga localized na thunderstorm. And dahil dito sa shear line ay may nakataas tayo na weather advisory. Ito yung mga lugar na kung saan ay makakaranas tayo ng mga pag-ulan na at least 50 millimeters. Itong orange sa Surigao del Sur, ibig sabihin 100 to 200 millimeters na pag-ulan yung posible nating maranasan sa susunod na 24 oras simula ngayong 5 p.m. hanggang bukas ng 5 p.m. Ang ibig sabihin ng orange ay posible yung mga kalat-kalat na mga pagbaha. At dito naman sa yellow, 50 to 100 millimeters na pag-ulan, posible yung mga localized floodings. Pareho po, orange and yellow ay posible mag-trigger ng mga pagguho ng lupa, lalo na kung tayo nakatira sa mga bulubundukin na lugar. Yung mga naka-gray naman, hindi ibig sabihin na naka-gray po siya, hindi na tayo makakaranas ng mga pag-ulan. Posible pa rin po, pero hindi lang kasing dami o kasing lakas ng mga nakataas natin sa weather advisory. At tulad ng binanggit natin, na pag-akyat ng shear line, simula bukas ng 5 p.m. hanggang Saturday ng 5 p.m., bahagyang aakyat yung shear line. At ang maaapektuhan na lamang po nito ay yung northeastern part ng Mindanao at madadagdag naman itong southern Leyte. So ito po yung mga probinsya na kung saan makakaranas tayo ng 50 to 100 millimeters. Bukod sa southern Leyte, kasama po dito yung Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte at Surigao del Sur. Unti-unti rin naman na mas hihina pa itong shear line sa mga susunod na araw. Sa kasalukuyan ay wala pa rin tayong nakataas na gale warning. Good news po yan. At kasabay din yan yung bahagyang paghina ng hanging amihan in terms of wind speed o lakas ng mga hangin. Pero gusto pa rin natin pag-ingatin yung mga kababayan natin. Kung maliit na sasakyang pandagat yung ating gagamitin, mag-ingat pa rin po tayo. Posible pa rin na umabot ng hanggang 3.4 meters yung taas ng alon na pwede nating ma-encounter. Para sa ating 3-day weather outlook or yung inaasahan nating panahon sa susunod na 3 araw, mainly dito sa Luzon, mababa po yung tsansa ng mga pag-ulan. Although nandun pa rin yung posibilidad ng mga localized thunderstorm. Dito naman sa Visayas, sa Central and Western Visayas, dito sa Cebu, at ganoon din dito sa Iloilo, ay mababa yung tsansa ng mga pag-ulan. Pero dito sa Tacloban City, simula Saturday hanggang Monday,
ay mananatiling maulap yung ating kalangitan. Generally, yung Eastern Visayas po yan, mananatili dyan yung shear line na kung saan ito yung magdadala ng maulap na kalangitan at mataas na tsansa ng pag-ulan. Tulad din ng binanggit natin kanina, dito sa Mindanao ay magiging mababa na yung tsansa ng mga pag-ulan. At yung shear line ay mainly aakyat at yung Eastern Visayas na yung pinaka-maapektuhan. Hanggang kailan nga ba nangyayari yung shear line? So yung shear line po ay nangyayari kapag meron tayong amihan. Yung amihan, yung northeast monsoon, plus yung easterlies. Yung easterlies at northeast monsoon, kapag nagsasalubong po yan, doon po nagpo-form yung shear line. Kaya kapag natapos na yung hanging amihan o yung amihan season natin, ibig sabihin nun ay hindi na tayo makakaranas ng shear line. Usually, hanggang February, nakikita din natin sa ating forecast, throughout the February, nakikita natin na unti-unti hihina na yung hanging amihan. Pero that doesn't mean na magta-terminate na tayo officially. Usually, March po talaga tayo nagta-terminate ng amihan, pero yung occurrence o yung mga shear line na mga pangyayari ay usually talaga ay during northeast monsoon yan. December, January, at yung February naman ay unti-unti ay mababawasan na. Lalo na sa March, mas bababa na yung chance na magkaroon tayo ng shear line. Ang ating araw ay lulubog mamayang 6:02 at muling sisikat bukas sa ganap na 6:18 ng umaga. Ako po si John Manalo. Ang panahon ay nagbabago kaya maging handa at alerto.